Alleluia, Alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Maganda ang umaga kahit mainit, no? Maganda ang umaga natin dahil patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang hamon po sa atin ang magpahayag ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, tila may mga tao na pinagdududahan ng salita ng Diyos. Maraming tao ang inuusig kapag sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Maraming pinagdududahan kapag sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng mga pagdududa, sa kabila ng hindi kapanipaniwala, may mga tao pa ring patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mahirap man, pero patuloy. Sa araw na ito, mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Marcos, isang manunulat ng mabuting balita. At alam po natin na si San Marcos ay isa po sa 4 na ebanghelista. Sa 4 na nagsulat ng ebanghelyo. Ngunit tandaan din natin, mga kapatid, na sa buhay ni San Marcos, hindi naman niya marahil nakasalumuha ng personal si Jesus. Sabi po sa ating unang pagbasa, si San Marcos ay tagasunod ni Pedro. Pero ganun pa man, nakasulat siya ng patungkol sa buhay ng Panginoon. Bakit? Dahil sinasabi na siya ay ginabayan ng Espiritu Santo. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po ni San Marcos ang pinakamaiksi. Pero ganun pa man, ang kwentong naisulat patungkol kay Jesus ni San Marcos,
masasabi natin ito ay dahil sa gabay ng Espiritu Santo. At siguro mga kapatid, ito po ang unang bagay na marahil na maganda nating tingnan bilang mga Kristiyano at Katoliko. Nandoon nga ang pag-uusig kapag tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nandoon nga ang mga pagdududa sa buhay natin kapag tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng mga taong umuusig sa atin kapag tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag tayong mawala ng lakas ng loob. Bakit? Dahil tandaan natin na tayo ay gagabayan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng galak, magbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy kahit mahirap. Uulitin ko po, ang Espiritu Santo ang magbibigay ng lakas, magbibigay ng galak na ipagpahayag ang salita ng Diyos kahit na ito'y mahirap. Alam ko mga kapatid, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, kapag ang pinapahayag natin ay kabutihan, maraming nagdududa. Pero pansinin natin, kapag ang pinapahayag mali, kapag ang pinapahayag hindi totoo, minsan yun pa ang pinapalakpakan. Kaya minsan tayong nagpapahayag ng kabutihan, tayong nagpapahayag kay Jesus, tayong nagpapahayag ng mabuting balita, tayo pa minsan ang nahihiya. Pero paalala po mga kapatid sa araw na ito, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, kahit wala nang pumapalakpak sa iyo, dahil ang kakampi mo, ang Diyos. Ang kakampi mo, ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong mawalan ng lakas. Dahil kailanman, ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas. Magpahayag ng gawa ng Diyos. Magpahayag ng salita ng Diyos. Magpahayag kay Jesus. Pangalawa, hindi lamang Espiritu Santo ang kasakasama natin. Sabi po sa ating ibanghelyong napakinggan, no? Nung iniakyat si Jesus, nung umakyat si Jesus sa kalangitan, ano ang panawagan sa kanila ng Panginoon? Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako ng mundo. Pero merong binanggit sa ating ibanghelyo, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Mga kapatid, ang Panginoon ay kasakasama natin. Tutulungan niya tayo kahit wala nang nagtitiwala sa atin. Tutulungan niya tayo kahit pinagdududahan na tayo. Tutulungan niya tayo kahit marami nang umuusig sa atin. Pero tandaan natin, tutulungan tayo ng Panginoon kung ang puso natin meron ding pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, minsan, nawawalan tayo ng lakas ng loob na magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil una sa lahat, wala din tayong tiwala sa Diyos. Pero kung meron tayong tiwala sa Diyos, alam natin na kailanman tayo ay tutulungan ni Jesus. Ang lakas na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo nagmumula sa pagtitiwala kay Jesus. Ang lakas na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po siguro mga kapatid, sa kapistahan po ni San Marcos na isang manunulat ng mabuting balita, tandaan din po natin mga kapatid ang ating misyon. Ang ating misyon ay hindi lamang mamuhay dito sa lupa, kundi ang misyon natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ay magpahayag
ng salita ng Diyos. Magpahayag ng gawa ni Jesus. At paano natin gagawin ang bagay na ito? Una, damhin natin ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas. At kung ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas, alam natin na hindi tayo pababayaan ni Jesus kung nandoon lamang ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, marami na po ang mga maling balita sa mundo natin ngayon. Pero tandaan natin, ang lahat ng maling balita maitatama kung merong magpapahayag ng mabuting balita. Uulitin ko po, marami ng maling balita, marami ng masamang balita, pero mapapatay o mawawala ang masamang balita kung merong patuloy na magpapahayag ng mabuting balita. At sino po ang magpapahayag ng mabuting balita? Tayo, tayong kumukuha ng lakas sa Espiritu Santo at nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.